Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post. Facebook reel posted by Boss Mill. Ah, tanong ng mainstream media kay Auntie Claire, kumusta na ang kalusugan ng Pangulo? Ayan. Sa wakas, nagsalita na si Auntie Claire at sinasabi niya na the President is well at mamaya daw magkakaroon ng off-taking ng mga Vice Mayors League. So sana makikita natin live na nandiyan ang Pangulo. So pakinggan. Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So, there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga, may mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kesa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Is the President well? Kumusta po siya? Ulitin natin ha. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So, there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kesa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po. Yan. Maayos daw po ang kalusugan ng Pangulo. Salamat naman. Kasi kung ako ay inyong tatanungin, pasensya na kayo ha. Hindi ako fan ni Cara David. Sana tapusin ng Pangulo ang kanyang termino. At may nabasa kong post ni Mr. Jason sa. Gusto niyang mabuhay ang Pangulo beyond 2028 para mapanagot siya kung sino man ang susunod na presidente, kung VP Sara, papanagutin siya ni Vice Presidente ng future president sa mga kapalpakan ng kanyang administrasyon. Yun ang nabasa ko sa post ni Mr. J. Sonsa. Masama po ang mag-wish ng hindi maganda sa ating kapwa-tao. So, it's good kung he's in good health. Abangan natin yan, yung sabi ni Auntie Claire na oath-taking ng Pangulo with vice mayors. Sana magkatotoo. Paano kung wala na naman siya doon? Biglang, hindi, may pinuntahan. Hindi, nirepresent na. Nako, delikado. May tinatago. O ito, medyo nakakapagtaka lang. Sa post, doon sa official Facebook page ng Pangulo, nag-post sila ng mga pictures. Yung Happy Easter Sunday picture. Throwback picture man ang comment ng karamihan, yung picture na yun. Kasi yung Pangulo doon sa Easter Sunday na pinost kahapon, mataba siya doon. Wala siyang sakit. Na sa kalagayan niya ngayon, pumayat talaga siya dahil nga sa kanyang diverticulitis. Bakit biglang tumaba sa picture na yun? Yan ang mga nakakapagtaka ba? So, ang hamon is proof of life. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Auntie Claire na may public event ang Pangulo o taking dyan ba sa Malacanang o somewhere else at ipakita na kicking and alive ang presidente, yun na. It settles everything. Tama na yung mga haka-haka
tungkol sa kanyang kalusugan. Marami ang nagtatanong nga is dapat bakit kasi ayaw nilang maglabas ng official medical bulletin? Sa ibang bansa, example, nabasa ko, nung si President Eisenhower, nung na-heart attack siya, heart attack, nung naka-recover siya, humarap siya sa media, American media, kasama ang kanyang doktor, at ang doktor ang nagpaliwanag sa kanyang kalagayan. So in that way, maintindihan mo ngayon kasi doktor yung nagpapaliwanag. Sa kalagayan ng Pangulo, walang doktor na nagsasalita. Si Auntie Claire lang nagsasalita na sinasabi ni Auntie Claire, paniwalaan daw natin siya. I'm sorry, hindi ako maniwala sa mga sinasabi ni Auntie Claire. Maniwala ako kung official medical bulletin permado ng kanyang mga doctors. O kaya, doktor na mismo ang mag-press briefing para malaman natin ang kanyang kalagayan. Dahil nakalagay po sa konstitusyon, article, nakalimutan ko, the public has the right to know kung ang presidente ay nasa serious medical condition. Nakalagay yun sa konstitusyon. At kung may malalang sakit ang Pangulo, dapat may access sa kanya ang Vice President, ang Chief of Staff, at isa pang opisyal ng gobyerno, nakalimutan ko. May access. Kung temporarily incapacitated man, dapat mag-take over ang Vice President. Kaya may napanood akong video ni pahayag ni Atty. Guanzon, sinasabi, nasaan si BBM? Kaya kung lumala ang kanyang diverticulitis, operahan dahil dumurugo yung large intestine, magkakaroon siya ng general anesthesia. So pag na general anesthesia ang Pangulo, incapacitated na yan. So hindi pwede na cabinet member lang ang mag-take over. It should be the Vice President ang temporary mag-take over as provided for in the Constitution. Wala, hindi nila sinusunod ang Constitution. But sana totoo itong sinasabi ni Auntie Claire na the President is in good health. Abangan natin yung Vice Mayor's oath-taking. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So mo na niyang itsura sa iyang balay. So mao na niyang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon humanagid sa pagatop ang among ginahatag nga yero so napulihan na gyud ang atop ni Auntie. Salamat sa naghatag sa Coxen kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon sa to. Magpadayon ni nga tabang
Wala pa ang inabang dili pagid ko makabalay kay among kwarta kutobra sa pagkaon. O, so naa kay estudyante ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2. Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw no, sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo ante.